Closed doors, I'm a fool for your love. Ayun. Kaya, it's also very important to have lotion sa balat kasi kailangan manatiling, kailangan manatiling soft and smooth siya, okay? It's very important talaga. And number one kasi, lalong-lalo na pag-artista, is the skin. Lalo-lalo ako, nung nagka-rashes ako dahil isa sa mga symptoms ng may sakit na sepsis, yung rashes. Pag nakita nyo talaga yung mga pictures na pinost ko dyan, mas malala pa yun kaysa kay Chris Aquino, di ba? And that's why, noong nakita ko talaga na sabi ko, well, magkaiba kasi kami ng pananaw ni Chris sa akin noong ako ay nagkasakit. Hindi ko pinablicize, hindi ako nag-post kung ano yung situation ko. Every time na nakikita nila ako noon, lagi akong nakangiti, pero lagi akong nakatakip. Lagi akong masaya, sumasayaw, kumakanta sa harapan nila. But they didn't know na I was actually dying inside me. So, kabaliktaran po kung ano yung ginagawa ni Chris na talagang everyday pinapublicize, lahat ng mga pictures niya, mga rashes niya pinapublicize. Ako noon, nagpublicize ako noon pero hindi ko sinabing ako yon. Basta sinabi ko na I am in the process of healing somebody else. At ipinakita ko noon sa group page ko, doon sa Mystica the Rock Diva, the Philippines Rock Diva group. At nakita ni Narabia Basser noon kung sino, kung ano yung mga pinupost ko. And of course, talagang every time na nakikita nila, they wanted to know, sino ba yan, mami? Kasi they knew na I am also a healer. May mga moments na I was able to heal some people. And of course, I was able to heal Papa Troy as well, 2 beses. Noong siya rin ay nabalian dito sa likod. At sabi ng doktor na he needed na ma-brace yung sa likod niya. At kailangan talagang magpahinga siya within the period of 6 months to 1 year. And of course, at that time, walang-wala rin akong pera. I was trying to raise funds. Pero dahil nga sa ipinaubaya ko na lang sa Lord noon, na sana Lord, pagalingin mo siya. Ganun ang ginawa ko. So, and then yung pangalawang beses yun, natinik siya ng tilapia, kumain siya ng tilapia. Natinikan siya noon. And then sinabi ng doktor na kailangan na daw ooperahin kasi masyado daw malalim kung saan nakabaon. Hindi nila makita, pero dumudugo-dugo na. Hindi nila makita. Pero when he came back to me, sabi niya, babe, di ba minsan hinil mo ako? Sabi niya kasi natatakot ako ngayon na magpa-opera plus wala tayong pera. By the time wala pa kaming pera. So wala pa akong profit noon. I had to wait for 5 years bago ako makapag-start magkaroon ng profit para sa sa investments ko sa kanya noon. So ngayon, dahil sa sobrang paniniwala niya na mahil ko siya, he took my right hand kasi alam niya na iyon yung ginamit ko noon para magamot yung ama ng anak ko. So, ngayon, buhay pa yon. So, noong kinuha niya yung kamay ko, inilagay niya dito niya. Eh, ako naman, dahil wala na akong choice, kaya pumikit na lang ako. At talagang sinabi ko na, mula ngayon, wala ka ng sakit. So, yon yung healing power na nakuha ko noong pinag-pray ko, bago ko nagamot yung ama ng anak ko noon, na sinabi ko na, Lord, hindi pera ang hangad ko ngayon, hindi pera ang hiling ko, kundi yung power to heal my son's father. So ever since, marami nang nagpagamot sa akin, pero sila yung mga malalapit sa puso ko, mga kamag-anak o kaya a close friend ng kapatid kong si Frank, katulad nyon, may TB, tuberculosis. So, yung mga ganon. Pero, of course, dahil nung hiniling ko sa Lord, sabi ko, hindi na balang ako ang mag-suffer. So, every time may hinihil ako naman yung nagsasuffer. Hanggang sa nagkaroon ako ng sakit na, then ako yung nagpa-opera, ako na po yung talagang natakot na ako na every time na meron pala akong hinihil, may kapalit. Kaya, medyo naglaylo ako sa paghihil. Pero, nung ako na mismo ang humiling sa Lord na sabi ko, Lord, ngayong ako ang may sakit,
wala na ako talagang choice kundi sa'yo ko na lang iasa kung paano ako magaling. So, ayun, ang ginawa ko, inilihim ko sa lahat. Pwede ko namang sabihin nun pwede ulit ako magmakaawa, pwede ulit akong humingi ng tulong, pero hindi na yun ang kailangan. All I wanted was to be alone. To be alone na to the extent na kailangan na maghanap ako ng sarili kong kondo at that time. So, hindi ako talaga nakita ng mga tao na I was in that situation. Wala silang nakita. Except, sinabi ko yun sa boss ko. At makikita ninyo sa na-post ko dito, na makikita nyo pati yung mga rashes ko. Sobrang, as in talagang the whole body. But then, noong sinuko kay Lord, sabi ko, kalimutan ko na ako si Mystica, Lord. Ang kailangan ko na lang ngayon is, please heal me and please save my soul. Hindi na baling kalimutan ko na lahat ang mga anak ko noon at alam ni Rabia Basar, kaya lahat sila nagsiwalaan. Dahil bakit? Hindi na daw ako nakikipag-chat, hindi na daw ako nakikipag-usap kahit kanino. And then I told Rabia, this is my situation right now. Sa kanya ko lang ipinagkatiwala yung kung ano na yung nangyayari sa akin. Pero hindi ko rin sinabi sa kanya about the rashes. Sinabi ko lang na I am very sick at ganito na ngayon. I really need to get out of FB, to get out of everybody. I wanted to be left alone because that is the only way I can get healed. Siya lang yung nakaintindi. Alam ko na she was very concerned. By that time kasi, mami, kasi galit na sina ganito, nag-mention siya doon sa mga close friends, closest mga anak ko, i-mention niya, na nagtampo sila ganito kasi bakit hindi ka na daw nakikipag-message sa kanila, hindi na katulad dati na everyday nakikipag-message ako, everyday, lahat ng kung sino-sino yung mga kumukuha ng attention ko na I was always there para sa kanila. But then, I realized na it's time to get out of the media, get out of everybody, get out of Facebook, get out of a lot of things. Kaya yun ang ginawa ko. And I really wanted to share, lalong-lalo na noong nakita ko yung sinabi ni OG Diaz. Yung sabi niya na sana seryosohin naman niya kung ano yung sulat niya. Sana naman makinig siya. Pero of course, we don't know. Chris is Chris. Kung ano yung decision niya, kung ano man yung concept niya sa sarili niya, na she'd rather want to put it on the media, she'd rather want to publicize every detail of her sickness, every detail of her life, para siguro makuha ang sympathy ng buong Pilipinas. Pero kung talagang gusto niya talagang gumaling, na katulad ko, kung paano ako gumaling, then she has to get away from everybody. Pati nga si Papa Troy nun, sabi ko, please, you have to understand, gusto ko lang talaga na mapag-isa. Kaya ganun ang ginawa ko. I was willing to leave him. Pero not leave him completely, na hindi na kami nagsasama, hindi na kami nagkikita. But I just wanted to be left alone. That is the only way. Kasi if I was around people, natural, andyan yung mga tao, nagdadalamati sila para sa'yo, but you don't really know kung sino yung mga totoong tao. Na kinukuha nila yung attention mo, pinapayuhan ka nila kung ano-ano, but you don't know. Na ang mga yun ay may kasamang pagkukunwari, may makasamang bad spirits, na sila yung mas lalong nagpapa-stress sa'yo. Kaya every time na ako ang nai-stress noon, sabi ko, please just leave me alone. I don't wanna talk to anybody. 'Di ba? Ganun ang ginawa ko that time. Akala nila, once you are sick and then you need everybody, you need to announce, you need to get everybody's sympathy. Pero that's not the way. The only way I was able to heal myself was to get rid of everybody, and I just wanted to be alone, and then all I needed was just being me, and then with God in my heart. Kasi sabi ko, Lord, alam ko na ikaw lang talaga.
And then, of course, I really had to accept my faults. Dahil sabi ko, kaya nga ako nagkaganito dahil sa mga bagay-bagay na ginawa ko. And then, please forgive me. Kaya nga ako noon, sabi ko, please forgive me about doon kay Duterte, about sa issue namin, di ba? Right after that. Oh, and then, of course, I was getting all this, yung mga, kung ano yung mga comments no, negative forces and everything, inabsorb lahat ng system ko. And that was the reason why, ayon, lumabnaw ang aking dugo, nagkaroon ng blood infection. So, of all those people sa United States, 300,000, average per year ang namamatay. At siguro isa na ako doon kung hindi ko nilabanan. And the only way I was able to cope up is just to be alone. Ayoko yung ma-stress noon. Kasi every time na malalaman ng iba, I was sure that they would actually give me more stress. Kaya minaiging ako lang ang kayang mag-heal ng sarili ko noon, and of course with God. Through the faith of God. Diba? Yun lang ang paraan noon. And that's the reason why I have to come out and tell you the truth. Because God is the truth. May mga panahon na kung minsan gumagamit ang Diyos ng isang bagay or isang tao na katulad ko para ma-realize natin na merong Diyos. And this is one of His greatest testimony. Eh kung hindi ko i-share ngayon, and then, of course, He would say, bakit hindi mo sinabi? The reason why I have used you, because I knew that you will be out there, giving out the testimony that I was the one who healed you. Pero nung isang araw, di ba, inilagay ko dyan at alam ni Rabia Basar. Pero dinilit ko rin because there was a big risk involved. A lot of risk involved na kung ano yung sakit ko dati is mas malala pa kaysa kay Chris. And of course, nobody's going to understand or nobody is going to believe how I healed myself with this kind of sickness. And as you can see, kahit mag-research kayo, this is one of those sickness na talagang deadly talaga. Bibihira o bakit, o kaya wala pa nga, wala talagang nakakasurvive dito. But right now, kaya nga sabi ko, you can take me back to a doctor. Pwede nyo akong ipa-medical test ulit kung talagang hindi pa natanggal. But as of now talaga, it's been cured. And that's all the testimony I could give her now by sharing it. Because I know that I owe this to God. Kaya nga niya ako ginamit. Dahil alam niya na ako, I have the capability of telling the truth. Dahil kung hindi ko naman sasabihin kung ano yung ginawa niya sa akin o ipinakita niya sa akin, especially nung nagpakita siya sa akin sa aking panaginip. And then, all of a sudden, it was nighttime, merong bata dito sa tabi ko, bigla niyang itinuro yung langit, and as soon as I looked at the sky, biglang nag-blast yung word na truth sa sky. And that was the reason why I was able to stop my showbiz career then, dahil sabi ko, hindi ko na ito kailangan. Kaya napilitan din ako noon na sabi ko sa asawa ko, magpakasal na tayo, because I know habang hindi tayo kasal, it's a sin. Kaya nag-rush kami na pumunta noon sa province, and all I'd been doing there was to give out my testimony. I was there. Nagpipreach ako. I was giving my testimonials to different churches. Pero natural, ang demonyo nandyan lagi in order to disappoint you, in order to stop you kung ano man sana yung dapat kong gawin. So ang nangyari, pinatay ang nanay ko. Pinatay ng demonyo ang nanay ko. Diba? Bigla na lang inatake ang nanay ko without me knowing na meron pala siyang sakit. Hindi ko alam na meron pala siyang sakit sa puso or high blood, because that was the only time I was able to be with my mom. So lahat yung mga gusto kong gawin pa at that time hindi na natuloy dahil talagang nagkaroon na rin ako ng misunderstanding sa family ko, plus kinamkam na ng mga politiko kung ano yung mga natitirang kayamanan ko where I invested the 10% of my money dahil 90% of my money na invest noon sa Kenya. Kaya nga kami, nagbitaw na ng showbiz because I thought, okay na kami.
And of course, we started doing different kinds of business. Nagpautang kami, nagkaroon kami ng lending company, nagkaroon kami ng mga bars, nagpatanim kami. Ayun, finiture pa nga nung na-start yung 196 hectares doon na nataniman ng mga iba't ibang mga prutas, mga ibang gulay, mga gunong ganyan. But nung nagkaroon na kami ng death threat, and that was the reason why we came back here. At napadpad kami dito sa Cavite through the help of our kumpare na si Joel Abonitalia Babia. We started with nothing. Kaya nga at that time na malimos ako kasi wala na akong pera at that time. Iniwan na namin lahat kung dapat naming dapat na iano doon sa probinsya. But what I thought was, mas importante yung buhay namin kaysa ba naman yung papatayin kami. Nandyan lahat sa YouTube yun. But nobody really cares dahil ang gusto lang talaga nilang makita ay kung ano lang talaga nung sinabi ko na wala na ako at ang pagkain ko na lang ay toyo at sardinas. But they didn't really wanted to know the truth. Diba? So, kung sakali man nagkasakit ako, they really wanted to know the truth. They really wanna see me like this. For what? Diba? Kung sakali pinakita ko na I was like that, I was katulad ni Chris na pinapangalandakan yung mga races niya, na siya'y pumayat or whatever, I was actually practically like a living dead. Kung mabasa niyo yung mga pinost ko dyan, yung aking chat messages with my boss, and of course kay Rabia Basser, that's good enough to prove na talagang I was in this kind of situation. Mas malala pa yung nagiging health condition ko than Chris Aquino. But she's really proud of it because she thinks that she can actually get the hearts of Filipinos by showing this para lang mai-twist o kaya yung focus ng mga tao doon sa issue nila ni Nico Falsis. Para lang makuha o kaya mag-gain niya yung mga sympathy ng mga tao. But, all I can say, Chris, is kung gusto mo talaga na completely mahil ka, then you have to really take a rest. Including kung ano man yung mga allegations mo kay Nico Falsis. And that's all I can say at this point. Okay?